Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin niyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin." Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling sa mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol: si Simon na tinatawag na Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga kaanak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote na nagkalulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. "Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa alimang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral nyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayong walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo'y pumapasok sa ordinaryong panahon, kaya ang kasuotan ng pari ay kulay berde. Ito po ay 34 na linggo hanggang sumapit ang unang linggo ng Advento. And what is the purpose of the church entering into the ordinary liturgical days of our calendar? So that the conversion and transformation might be realized after all the festivities. Pagkatapos ng mga piyesta na ating pinagnilayan, pinagdiwang, ngayon naman sa ordinaryong buhay natin, i-apply natin ang ating napakinggan, pinagnilayat natutunan, na ang mga leksyon na ating nakamit, hindi lang mga salita na pumasok sa ating tenga, kundi hari nawa humuhulma at humuhubog sa ating katauhan. That is how the liturgical calendar of the church are meant. Father, paulit-ulit lang naman. Totoo po yun. It is a cycle. But unlike other cycle, it is spiral. At habang umiikot tayo, lalo sana tayong napapalapit at nakakatulad at nagiging kawangis ni Jesus. Kaya po may cycle ang liturgical calendar so that our movement might be upward, na yung spiral, habang umiikot, hindi natin namamalayan, tayo ay umaangat. And upon entering on this 11th Sunday in Ordinary Time, the message of the readings today invites us to reflect upon that I am precious in the Lord, I am dear to Him. Ako ay mahal ng Diyos, mahalaga ako sa Diyos. Ito ang ipinabatid ng Diyos kay Moises sa bayang Israel, na kung saan itinuturing ng Diyos na natatanging possession niya ang bayang ito. Higit sa ibang mga bansa, they are highly favored one because they are people of God. And God Himself does not merely speak about it,
He showed it through His action by delivering them away from slavery in Egypt, by guiding and protecting them in the desert, and at the same time, guiding them on their journey and saving them and providing what they need while they are still in the desert. Ipinakikita ng Diyos kay Moises kung gaano natatangi, mahalaga at importante sa kanya ang bayang Israel. At hindi lang ito salita. It was accompanied by action of God, protecting the people Israel on their liberation, on their journey in the desert, providing water and food up to the extent when they reach the promised land. But that kind of relationship will stay and remain with a certain condition. If they are precious to God and dear to Him, the big question being asked, is God precious in the people Israel? Kung mahalaga sa Diyos ang bayang Israel, ang bayang Israel ba'y may ganung uri rin ng pagpapahalaga sa Diyos? Tayo rin po, we are chosen people of God. We become part of the body of Christ when we got baptized. God would like to communicate to us, you are dear to Him. You are precious to Him. But that kind of relationship should be sustained if we allow God to be precious in our life and make Him the first choice. Kaya naman sa ikalawang pagbasa, ano ang ating narinig? Ang ganitong uri ng pagpapahalaga ay ipinakita na sa atin ni Jesus. Sa papaanong pamamaraan? Sa paghahandog ng kanyang sariling buhay. Sabi sa ikalawang pagbasa, while we are still sinner, Jesus offered Himself to us. And since Jesus offered Himself to us, it is quite impossible for one person to offer himself to someone who is good. Sa isang taong mabuti, madalang ang maghandog ng kanyang sarili. Pero tayo daw, kahit pa makasalanan, inialay na ng ama ang kanyang anak. At ang anak naman, inialay ang kanyang sarili para sa ating lahat. Mga kapatid, ipinababatid sa atin ng Diyos that we are worthy to be offered by the life of Jesus. And that is an expression of a marvelous love being communicated to us by Jesus Himself. Na tayo, bagamat makasalanan, ay karapat-dapat sa Diyos na pag-alayan ng kanyang buhay. At yun ang ginugunita natin sa banal na misa. Maganda po at narito ang mga sakristan. Sana ang paglilingkod nyo sa altar ay bunsod ng isang malalim na karanasang iniibig ako ng Diyos. Nag-alay si Jesus ng buhay sa akin. And make it personal. Kapag mababa ang tingin nyo sa inyong sarili, yung mga bata kapag ikay binubuli, face yourself in a mirror and tell to yourself, sa mukhang ito may nagpakamatay na. Kanino ba nagpakamatay si Jesus? Sa akin. At kung may taong nagpakamatay para sa akin, ako ay importante. Ako ay mahalaga. Kahit wala akong mga bagong sapatos at damit, ngayon, kahit hindi ko maangkin yung magagandang cellphone na aking hinahangad,
But since there is God who offered His life to me, I am precious, I am important, I am loved. At yun ang ginawa ni Jesus. Hindi niya inintay na tayo magsisi sa kasalanan. Kahit na tayo makasalanan pa, pinag-alayan na tayo ng kanyang buhay. Mga kapatid, yun sana ang nararamdaman natin at nararanasan kapag tayo nagsisimba. Lalo tigit kapag sinasabi ng pari, ito ang aking katawan, ihahandog ko sa iyo. Ito ang aking dugo, ibubuhos ko sa ikapagpapatawad ng kasalanan mo. Make it a personal words coming from God so that nobody will leave the celebration empty-handed, but rather will leave the celebration, I am worthy of God's love, I am precious into His sight. Pangatlo, sa Ebanghelyo, ano ang nakita ni Jesus? Mga taong lupaypay, lito at pagod. Ano ang sabi ni Jesus? Sila'y parang mga tupang walang pastol. At naantig ang kalooban ni Jesus. Siya'y lubos na nahabag at naawa sa kanila. Sa isang tao na ang kaisipan ay transactional, functional, and utilitarian, all these people who are confused, tired, and lost are liabilities. Pahirap, pabigat. That is how the world see this kind of people. But not in the eyes of Jesus. They are the asset of the kingdom of God. Yung mga lupaypay, tuliro, pagod, at walang direksyon ang buhay, sa mata ng mundo, sila'y pabigat, pasakit, at pasaway. But not in the eyes of Jesus. Jesus saw to them the harvest. Aanihin. At ano ang sabi niya? Manalangin kayong magsugo ang Diyos ng manggagawa upang ang aanihin na ito ay matipon sa kaharian ng langit. Hindi yung mga taong matutuwid, hindi yung mga matatagumpay, hindi yung mga nananagana ang buhay, pero ang aanihin sa mata ni Jesus ay mga taong tuliro, lupaypay, pagod, at waring walang patunguhan ang buhay. These are the people whom Jesus saw the harvest of God's kingdom. Kaya anong ginawa niya? Coming from the disciples, He named 12 of them in order to shepherd these people. And what is the reminder to the 12? Dahil tumanggap kayo ng regalo na walang bayad, ibahagi nyo naman ng walang bayad sa inyong kapwa at sa iba. Mga kapatid, to be precious and be loved by God is somewhat as a gift. It is freely given to us by God. And if ever we experience it, it should not stay and remain in us. Kung naranasan mong ikay iniibig, minamahal, mahalaga't importante sa Diyos, hindi ka magmamalakit magsasabi, buti ako meron, kayo wala. Ang sino mang nakararanas ng malalim na pag-ibig at pagpapahalaga ng Diyos,
He cannot contain it to himself. He will share it to other people. And you will tell to other people, I am loved by God. And I am willing to share it to you by the love that I have, so that you too will experience that you are precious, you are important, you are loved by God. Tumanggap ka ng walang bayad. Anong sabi ni Jesus? Pagalingin mo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga may ketongin, palayasin ang mga demonyo sa kanilang buhay. When we experience the marvelous love of God in us, our response is to serve other people and to serve God. At yun ang sukli ng regalong ipinagkakaloob natin ibinibigay. Mga sakristan ng parokya ng San Roque, sana yan ang dahilan kung bakit kayo nagse-serve. Sana yan ang dahilan kung bakit kayo bumabangon ng maaga para maglingkod sa dambana ng Panginoon. Hindi para papuri at parangalan, kundi nararanasan ninyo, mahalaga ako sa Diyos. At bilang sukli, dahil ito'y ibinigay sa akin ng walang bayad, malaya ko rin ito ipagkakaloob sa paglilingkod, sa mga kapuspalad, sa mga sawi, nalulungkot at nangungulila na nakakadaong palad ko sa aking buhay. Kaya po sa linggong ito, as we begin the ordinary season in our liturgical calendar, Jesus would like to invite us once again to acknowledge and affirm, I am precious, I am loved, and that is a gift freely given to me by my God, and I am willing to share it to other people so that the love of God will contaminate and permeate our world and hopefully journey together towards transformation. Nawa ang pagdiriwang natin sa Eucharistia at pagtanggap natin sa katawan ni Jesus, magpaalab ng ating karanasan ng pag-ibig niya, at ang pag-ibig nawang ito ay tunay na manatili sa ordinaryo pang araw-araw nating buhay, nang mapuksa natin ang takot at pangamba, kadiliman at pagkakanya-kanya, kung ang pag-ibig ng Diyos ay ibabahagi natin sa iba. Maupo tayo sumandali. Sa ganap na ikapito ng gabi ay magkakaroon po ng prosesyon ang mahal na patrong San Antonio de Padua kasama San Roque at ang Inang Soledad doon sa parokya ng San Antonio. Piyesta po nila ngayon. Kaya ang bahagi po ng katangian ni San Antonio ay patron ng mga nawawalang bagay. But as I reflect on, hindi naman nawawalang bagay lang ang gusto ni San Antonio, kundi yung nawawala at nagwawala ring tao. Because what Saint Anthony wants for us is to be found by God once again and make us His own. Kaya pag alam nating tayo ay waling napapalihis na, napapalayo na sa tuwid na landas ng Panginoon, kailangan natin ng tulong ni San Antonio de Padua para maibalik muli tayo sa tamang katinuan, tamang mga pangangatwiran, tamang pamumuhay. And that what is Amazing Grace is all about. Anong sabi doon sa Amazing Grace? I was lost, but now I am found. At yun ang gusto ni San Antonio. Kaya si Jesus, ang bit-bit-bit niya, hindi naman yung nawawalan yung gamit dahil kayo yung mga senior na at sasabihin, senior moments. What Saint Anthony wants is for us to remain and stay, to make Christ as the center of our lives. And every time we are lost, He is a very good intercessor for us.
to find the right path once again towards Jesus Christ. Kaya nga po, nitong babarnisan uli at ire-restore ang retablo, dahil ang ating tema ay galyon, kaya may mga lubid, kaya may buwan at araw, sabi ko, pwede ba doon sa paanan ni Jesus na bakanteng espasyo, lagyan mo ng kompas. Compass is an instrument for us to find direction. Sabi ko, pwede ba doon sa babang yon na bakante? Gawin mong north si Jesus, east, west, south. Dahil tayo na may galyon at ang compass ay napakahalaga sa paglalakbay. Just to add element that we are truly journeying as a people of God, allowing Jesus to be the guide of our lives. Kaya sana yung babang yon na may crack, i-repair nila yan. Sabi ko, pwede bang lagyan mo ng compass? In that end, galyon na galyon tayo naglalakbay. Pero si Jesus, ang ilaw natin patnubay. He is the north of our lives. He will serve as our guide. Kaya po, ngayon, inumpisahan muna ang pagpa-restore ng retablo sa retablo ng Inang Soledad. Hopefully, by next week ay matapos ito at lilipat naman sila sa retablo ng Poon Nazareno. At yung buong buwan ng Hulyo, ire-restore nila itong ating retablo mayor kasama yung altar. Kinuha na po nila yung lectern, yung upuan ng pari, yung kandelero, iniuwi ng Pampanga para pagbalik dito tapos na nilang i-restore at pakintabin muli. Kaya kung kikita nyo po yung dulo o ibabaw ng retablo ng Mahal na Inang Soledad, ibabalik muli po ang ningning nung ito'y kanilang idineliver sa ating parokya 13 years ago. And some of them who are still working now, sila rin yung naggawa nito. May dalawa ho akong na-interview. At yung ilan daw kasama nila ay nawala na. So at least, merong kwento't kasaysayang maiuugnay tayo ngayon. Dahil sila namang na nagawa, sila rin ang nagre-restore ng ating retablo sa ating altar. Hindi po kasama ang pag-iengkarna ng mga imahen, maging ng katawan ni Jesus o ang mga anghel. They are not part of our contract. Ang contract po natin sa kanila ay 1,650,000. Nakapag-down na po tayo ng 825,000. And upon finishing the project, that is the time we will give our full payment. Pangalawa, ito pong rong ito ay tapos na ang pagpipintura ng mga upuan. At 20 po sa mga upuang yan ay may luhuran na. Meron na po ba? Ang luhuran po ay bumili tayo sa Uratex ng pre-cut, 4 inches. Nakakat na ho yun na nakasukat sa luhuran natin, kaya medyo malambot upang ang mga taga San Roque talagang maging banal na lumuluhod at nagdadasal. So binili na ho natin lahat ng foam at nasa taas na. So pagkatapos po ng row ito on Thursday, kakabitan naman po yung second row hanggang matapos po ang lahat. So ang cost po more or less ay 6,000 pesos per pew. Kasi yung mga pambarnis po't pintura is almost 140,000. Yung mga foam at leatherette ay almost 86,000. Yung labor po ay 3,000 kada upuan. Yung labor po sa pagkakabit ng luhuran ay 350 pesos each. Kaya nung kinumpute ko po, parang 5,960 plus per pew. So more or less mga 6,000 pesos. Kaya ho, yan po ang ating binubuno at unti-unti ay matatapos natin. Mamaya po, paglabas ninyo, makakakita kayo ng may scotch tape
sa ating flooring. Kinonta ko po yung PS Polishing. Nagpasample po ako ng pagpapalis ng sahig ng granite. At yan po yung output, makintab pero di madulas. Kaya ho kung pasado sa inyo yan, we are going to commission them to clean all the granite in our flooring. Plus, aayusin nila yung mga grout kasama sa contract. Sabi ko magkano bawat square meter? 1,000 daw. Pero dahil simbahan tayo, they gave it for 500 pesos. So kada square meter, 500 pesos. Kaya susukatin ko po kung ilang square meter ito at unti-unting pag-iipunan natin. Hopefully by end of July, tapos na lahat ang retablo, ay atin namang gagawin ang ating polishing ng ating mga granite. Tapos na rin po yung Candlelight Chapel, iniluklok po natin noong Biyernes ang imahen ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang imahen po ito'y napakatanda na. Kung kayo'y buhay pa noon, na luma ang altar at natatandaan ninyo, ang imahe ng Nazareno ang nasa gitna, ang nasa kanan ay ang puso ni Jesus, ang nasa kaliwa ay ilarawan ng San Antonio de Padua. Nang baguhin po nila, nakatalagay na lang yan sa taas at walang pumapansin. Pero kahit hindi po ginagalaw, ay napakasariwa pa rin ng muka at itsura. Ibig sabihin, talagang maganda ang kalidad ng imahen ng puso ni Jesus. At nilagyan natin siya ng marangal na luklukan doon po sa Candlelight Chapel natin. Doon natin siya inilagay bilang patnubay ng bawat isang magdarasal para sa ating mga magtitirik ng kandila. Panghuli, and as a takeaway from the readings, every time we attend the Mass, hopefully we feel, I am precious, I am loved by God. And that hopefully will be our takeaway every time we end up the celebration. Importante ako, mahalaga ako, mahal ako ng Diyos. At kapag sinasabi natin yan sa ating sarili, higit na dyan magsisimula ang pagbabago at pagpapanibago sa araw-araw nating mga desisyon at hakbang sa ating buhay. Kaya sana po, do not leave the celebration without telling to yourself, I am precious, I am important, I am loved. Even those sinners like us, Jesus already offered this life for us. At kapag ganun, mababago ang pagtingin mo sa iyong sarili at mababago rin ang pagtingin mo sa kapwa-tao sapagkat pare-pareho naman tayong importante sa mata ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. Yumuko kayo habang iginagawa ng pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't ang Diyos at kapwa'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.